Tingnan nyo po yung ginawa ko sa ating euphorbia. So ito po ay hindi na po bago sa ating paningin. Ito po ay aking experiment kung maging successful po ba itong ating ginawa sa ating lactate. Madali lang pong alagaan at napakadaling i-propagate. At ito naman po yung ating Darlie Sunshine. Sobrang nagandahan po ako dito sa ating Darlie Sunshine dahil lumalabas po yung kanyang color na medyo pink, yellow, and may pagka sky blue. So heto po ay meron din po tayong na-propagate na Jocelyn Joy. So, yung isang Jocelyn Joy po natin na mother plant ay namatay na po. So, hindi naman po tayo nalungkot dahil meron po tayong na-propagate na Jocelyn Joy at naging successful naman po yung ating propagation. So, ito po ay atin po silang ilipat dito sa ating bagong paso. Heto po at gamit pa rin po natin yung ating soil mix at rice hull. So magdadagdag lang po tayo ng rice hull on top. So ganyan lang po ang proseso na ating ginagawa sa ating mga halaman. So magbubutas lang po tayo dito sa gitna at heto po yung ating Darlie Sunshine na napakaganda. At meron na po siyang babies. Ito po siya ay nakalagay sa rain or shine and morning sun. So ito pong ating Darlie Sunshine ay medyo maselan po pag hindi po natin naibigay yung tamang sun requirement. So kailangan naibigay po natin yung 3 to 6 o 6 to 8 hours na sun exposure para sa ating Darlie Sunshine. At ito naman po yung ating Jocelyn Joy. So ito po yung aking napaka gandang Jocelyn at yung kanyang mother po ay namatay na po at pero hindi naman po tayo nalungkot dahil pinigyan naman po tayo ng baby ng ating Jocelyn Joy. So ganyan po kaganda yung ating Jocelyn Joy. So next po nating itatanim ay itong ating napakagandang Adolphii. So, leaf propagation lang po ito at medyo lush na po siya. Pag naibigay po natin yung tamang sun requirement dito sa ating mga leaf propagation ay napakaganda po ng kaniyang tubo at napaka-healthy. At heto din po yung ating leaf propagation na Mindosei. Napakadaling alagaan at i-propagate itong ating mga halaman. So ito
tiyaga lang po tayo dito sa ating mga propagation dahil ito naman po sila ay medyo mabagal po, pero pag naibigay po natin yung tamang alaga sa kanila ay madali lang po silang lumaki at lumago. Katulad po nito ay heto po sila ay 4 months lang po nating na-propagate at ganyan na po sila kaganda at kalago. After po nating itanim itong ating mga succulent ay didiligan na po natin sila dahil ito naman po sila ay meron na pong roots. So soak and dry po yung gamit nating method sa kanila, at after po nating diligan, huwag po muna natin silang ilagay sa initan po, shade area lang po sila. Then mamayang hapon po ay pwede na po natin silang ilagay doon sa ating vertical wall. So heto po at magdidilig na po tayo ng ating succulent. So ganyan po magdilig nyo po yung ating euphorbia guys. Meron po akong ginawa sa kanila. So ito po yung ating experiment dito sa ating euphorbia. So ito naman po ay hindi na po bago sa atin dahil meron naman po tayong nakikitang nag-graft. So ito po ay grafting na tinatawag. So nag-graft po tayo ng ating euphorbia dahil naging successful naman po yung ating unang graft na ginawa. Ito po yung ipinagpatong po natin yung ating white ghost doon sa ating green na lactea. So ayan po siya at malaki na po. So heto na po nag-experiment tayo ulit. So sana po ay maging successful po ito. Pero okay naman po yung ating mga nagawang experiment dito sa ito po yung kabuuang looks ng ating euphorbia. So ito po at medyo marami na po yung ating euphorbia. At meron din po tayong na idagdag dito sa ating euphorbia. So ito po yung ating crested na euphorbia o euphorbia lactea cristata. So ayan po yung ating napakagandang mga euphorbia. And that's for today guys. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Succulent Davao.
And don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod nating video. Thanks for watching!